Average fuel consumption o pagkonsumo ng gas. Diyan tayo madalas nagkakaiba-iba dahil may iba't ibang style tayo ng ating pagdadrive. May ibang rider kasi na malakas kumonsumo ng gas at may iba naman na matipid kumonsumo ng gas. So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga factor kung bakit nga ba mabilis kumonsumo ng gas ang ating motor at yung mga paraan na rin para makatipid tayo at maging efficient yung gas ng ating motor. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. Ang average fuel consumption po ng ating Click, base na rin sa Honda, ay 53 kilometers per liter. Take note lang po na hindi dahil 53 kilometers per liter yung sinet ni Honda, ganun na rin po yung i-expect nating efficient ng ating motor. Marami po kasing factor kung bakit nagkakaiba-iba tayo ng efficiency or kilometers per liter sa ating motor. Unang factor na po dyan yung style ng pagdadrive ng mga rider. So lahat naman ng rider, iba-iba ng pagpiga, iba-iba ng ruta, iba-iba ng mga conditions kung paano natin idadrive yung ating mga motor. Another factor naman po yung traffic, yung mga kalsada at saka kung ano-ano pa. Tapos, isa pang factor na nakakalimutan ng iba is yung mismong condition ng motor. Minsan may konting depekto kaya hindi natin napapansin na may epekto na rin pala yung sa fuel consumption. So hihimay-himayin natin ng lahat ng yan. So ito po mga bossing, pag-aralan po muna natin yung ating panel gauge. Tignan po muna natin kung ano yung average per liter ng ating motor. Dito makikita natin kung nakakatipid ba tayo or hindi. So sa part na to, pagkabuhay ng ating panel gauge, para makita po yung ating kilometers per liter, click nyo lang po itong select ng 3 beses. 1, 2, 3. Ayan, pagkapindot nyo po ng 3 beses, lilitaw na po itong nakasulat na trip A, tapos may AVG, big sabihin average, tapos 45.4 kilometers per liter. Yan po yung nakaset or yung average kilometer per liter na kinukonsumo ng aking motor lang. Sa part ninyo guys, nagkakaiba-iba tayo or dito tayo nagkakatalo-talo. Nag-iiba kasi yung average per liter natin, kilometer per liter ng ating motor. Sa part na yan mga bossing, efficient na po yung 45.4 kilometers per liter kasi hindi po siya sobrang layo sa baseline ni Honda Click, which is 53 kilometers per liter. So dito pa lang malalaman nyo na kung efficient na inyong motor. So kapag medyo mataas po dyan, yung inyong 45 pataas, ibig sabihin efficient po kayo gumamit ng inyong motor. Efficient po or nagagawa nyo po yung mga factor kung paano makatipid ng inyong gas. Kapag medyo naman po bumaba sa 45 kilometers per liter, yung inyong motor maybe 43, 44, 30, minsan nga may nakita ko mga 33 ganyan, 35 ganon. Pinakamababa na siguro yung 30. Sa part na yun guys, may kailangan kayong malaman or may factor kayong dapat gawin para mapataas pa yung efficiency ng inyong motor. Hindi kasi okay or masakit kasi sa mata na kita natin na sobrang baba lang yung average fuel consumption ng ating motor. Sa part na yun guys, baka meron kayong dapat baguhin sa inyong pagdadrive, which is ituturo natin sa video na ito. So yan guys, after natin ma-distinguish kung gaano tayo kalakas kumonsumo ng motor or ng gas sa pamamagitan ng ating panel gauge, ito, next na tayo sa step natin kung paano nga ba natin mapapaganda yung efficiency ng ating motor sa pamamagitan din nitong panel gauge guys. So kung makikita nyo dito sa part ng ating panel gauge, meron tayong kilometer per liter dito na nakasulat. Merong 0, merong 20, merong 40, merong 60, merong 80. Yung part po ng ating panel gauge guys ay hindi lang po basta naka-display dyan. May kinalaman po yan para maging efficient tayo sa ating gas ng ating motor. So basically parang meter po yan para malaman yung ating kilometer per liter. Kailan po gumagana ang ating ang tawag dito,
gas meter gauge. So yun na lang itawag natin. So basically pag pinaandar na po natin yung motor, ni-start na po natin at nag-start na po tayong bumira, dun na po magkakaroon ng bar yan. So kapag mas malakas yung pihit ng bar, gumagalaw po siya constant. Di ko po masabi kung ilan, kung 60-40. Constant po siyang gumagalaw guys. So basically, nandito po nakasalalay kung paano po gagalaw ang ating gauge or gas meter. Sabihin natin gas meter. Doon po nakasalalay sa pagpihit ng ating motor. So ano po ba ibig sabihin kapag tumataas po yung fuel consumption dito or yung bar dito guys? Ibig sabihin po nun kapag mas mataas yung bar dito, yung naglo-loading na bar, mas maganda po yung efficiency ng motor. Pero sa time na bumababa yung bar, mas bumababa po yung efficiency ng ating motor. Ibig sabihin mas marami siyang kinakain na gas kapag nandito siya sa baba. Tapos, mas konti yung kinakain niya na gas kapag mataas yung bar niya. So, baligtad. Tandaan nyo po yun. Hindi ibig sabihin na nasa zero siya. Nakakatipid na po kayo ng gas. Nagkakamali po kayo doon. Baka po kasi kumakain na po kayo ng sobrang dami gas. Lalo na kapag traffic. Kapag tumataas po yung fuel consumption natin, dun po or yung bar, dun po tayo nakakatipid ng gas. Halimbawa nasa 80 yan, nasa 60 yan, dun po yung time na alam natin na nakakatipid tayo. Kasi ganito na lang yung isipin nyo guys para hindi kayo malito. Nakakalito kasi minsan to. Halimbawa nasa 60 yung bar, umabot ng 60. Isipin nyo na nagre-range ng average na 60 kilometers per liter yung ating consumption. So kapag nakastock lang siya palagi dyan, ibig sabihin, ganun yung kinokonsumo niya, 60 kilometers per liter. Kapag mas mababa, halimbawa, laging nasa 20 yung bar, isipin na lang natin na kapag nasa mababa, halimbawa 20, ganyan, nasa 20 kilometers per liter yung consumption ng ating motor, which is, di ba, hindi siya efficient na 20 kilometers per liter lang kasi sobrang gastos natin sa gas nun. Konti lang yung kilometers natin na naarangkada per litro. So yun lang yung tatandaan natin guys. The more na tumaas yung bar, mas nakatipid ka. The more na bumaba, hindi ka nakatipid. Magastos ka sa gas. So ngayon guys, ito. Kagaya na sinabi ko, constant gumagalaw yung bar. Constant siyang gumagalaw. Hindi siya, halimbawa umangat na siya ng 60, nag-fix lang siya ng 60. Bumababa at tumataas yan guys. So ano yung key para tumaas siya tapos dahan-dahan siyang bumababa? So ang key po kasi kapag bumibira tayo, kagaya na sinabi ko, dun po siya umaangat. So the time na umangat siya, dun na siya kumukonsumo ng gas. Dun na siya kumukonsumo ng sobrang lakas na gas. The more na mabilis po kasi yung ikot ng ating kamay or pihit ng ating throttle, the more na mabilis din po bumaba yung konsumo. Halimbawa po, pumihit po kayo ng konti, tumaas po yan. Tapos yung sa pagpihit nyo, kapag mabilis yung pagpihit nyo, constant na mabilis, baka po mag-fix lang siya ng 20 kilometers per liter. Nandito lang siya, naglalaro lang siya dito yung ating bar. Pero the time po na kapag marahan po yung pihit nyo, dahan-dahan, ganyan lang mga bossing. So yung ano lang, constant lang, paunti-unti. Mapapansin nyo po yung kilometers per liter nyo, umaangat siya dahan-dahan. Dahan-dahan papunta dito. So maglalaro-laro lang yan papunta dito mga guys. Which is efficient na yon sa ating motor. Maglalaro-laro lang yan. Pero the time na yung pihit mo guys, ganyan, mabilis, tapos puro ka pa ganyan, arangkada ka ganyan, tapos arangkada ka ulit ganyan, mapapansin mo maglalaro lang yan dito banda guys. Dito lang yan maglalaro. Aangat yan ng konti, tapos bababa, angat ng konti, bababa. Yun yung isang technique kung paano mapapaganda yung efficient ng ating motor sa pihit guys. The more na malakas yung pihit mo or barumbado ka pumihit, ikot, tapos umangat ka lang ay mabanti ka lang ng konti, ikot ulit na mabilis,
dito maglalaro yan. Hindi siya efficient. Kaysa sa pipihit ka ng dahan-dahan, maglalaro lang yan dito guys. Dahan-dahan siyang umaangat. Dun siya nagiging efficient. So tandaan nyo yung part na yun mga guys. Marahang pagpihit, dahan-dahang pagpihit, mas makakatipid ka ng iyong gas consumption. So para mas maintindihan nyo kung ano yung sinasabi kong bigla ang pagpihit, pansinin nyo kapag nasa stoplight kayo. Nakapila kayo ng mga motor. Ito yung line. Ito yung line ng stoplight or yung kung saan kayo ito. Nandito yung mga motor nakahilera. So mapapansin nyo pag go ng stoplight, pag kulay green niya, umaarangkada yung mga motor, karerahan, ganyan. Kapag mga ganong senaryo, 'di ba, biglang pihit ng motor 'yon kasi biglang arangkada 'yon. Biglang buwelta, biglang diretso, guys, biglang abante. So sa part na 'yon, yung pihit na ginagawa nila is biglang ganyan, sobrang lakas na. So sa part na yun guys, na biglang pihit tayo, doon na pumapasok yung maglalaro yung gas consumption natin na dito lang. Kasi sobrang bilis ng pagtaas. Babantayan nyo rin tong kilometer per hour natin guys. Kasi may kinalaman din yun. Kapag the more na bumibilis yung kilometer per hour natin, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, yung mga ganong kabilis, halimbawa na naka-display siya dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mabilis umahon, mabilis tumaas yung kilometer per liter. The more din na mababa yung gas consumption natin. So isang factor din tong kilometer per hour natin. So kapag yung kilometer per hour natin is ganito lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mapapansin nyo guys, dahan-dahan din. Kasi the more na nagbibigay tayo ng malakas na pihit, the more na kumukuha tayo ng malakas na puwersa sa motor, the more na kumukuha rin siya ng gas sa ating motor. Yun yung pinakatatandaan nyo. Pero kapag dahan-dahan kang pumihit, dahan-dahan lang humahatak ng puwersa yung motor natin, dahan-dahan lang siyang kumukuha ng puwersa, dahan-dahan lang din niyang kinakain yung ating gas. So yun yung mga bagay na dapat nyong matandaan sa ating motor, sa gas efficiency. Ito dito nakasalalay at dito nakasalalay. Bantayan nyo yan guys. Pero hindi ko na ina-advise na all the time tignan nyo to guys. Baka dito na sumalang-alang yung inyong pagpihit ng throttle Hindi rin. Nasa inyo pa rin kung paano nyo pipihitin ng maayos ang inyong motor. So ito po, ulitin ko na lang po yung about dito sa kilometers per liter para maging malinaw na po sa inyo. Sa pagpihit po natin ng throttle, the more na mas malakas or mabilis yung pihit, the more na magastos tayo sa gas dahil the more na puwersa yung kinakailangan ng makina. So kapag marahan naman yung ikot natin ng throttle, the more na mas nakakatipid tayo dahil yung makina natin, dahan-dahan lang din natin kinukuhanan ng puwersa. So dahan-dahan din umakit yung kilometers per hour, pero nakakatipid tayo ng gas sa ganong paraan. So yun po yung need natin tandaan para makatipid po tayo ng gas. Huwag po tayo maging balasubas at mabilis sa pagpihit. So yun, nalaman natin sa pagpihit ng ating throttle, doon rin nakasalang-alang yung ating gas consumption. Tsaka dapat guys, yun, tinitingnan nyo rin yung inyong gauge panel, yung kilometers per liter, tsaka kilometers per hour. The more na mabilis pang marangkada, the more na maraming gas yung kinakain. The more na mabagal kang umikot ng throttle, dahan-dahan rin yung hatak ng motor, kaya mababa yung gas. So yun lang yung tandaan nyo doon mga guys. So ito pa, may ibang factor pa kung bakit mabilis yung gas consumption ng ating motor. Ito yung isa pa sa mga nagpapalakas kumain. Next dyan guys is yung traffic. Minsan kasi pag traffic, nakahinto lang yung makina pero nakabuhay pa yung nakahinto yung motor natin at nakabuhay lang yung makina. Yung Honda Click natin kasi ay wala siyang idling system kagaya ng ibang motor na hihinto yung makina after 5 to 10 seconds ata. Yun kapag alam niya nakahinto lang at hindi umaandar. So sa part na yun, kailangan natin malaman na para maging efficient yung ating motor natin, need lang natin patayin manually
kung kiles yan, ikutin nyo lang yung pihitan. Patayin nyo lang kapag nakastuck kayo sa traffic or nakasteady lang kayo. Kasi habang kahit hindi maarangkada yan, pero habang nakabuhay yung makina, kumakain pa rin ng gas yan, pakonti-konti. So yan, hindi ibig sabihin kasi makikita nyo sa kilometers per liter, wala siyang bar guys eh. So hindi ibig sabihin na hindi siya kumakain ng gas. Basta nakabuhay yung makina natin, kumakain po siya ng ating gas. So isa din yung sa dapat nyo tandaan. Patayin yung makina kapag nasa traffic area. Halimbawa, hindi pa umuusad, di ba? Patayin nyo lalo na kung tatagal, alam nyo tatagal yung traffic. Yun din yung isang factor guys na dapat nyo malaman para mas mapababa yung fuel consumption nyo. Ito, pangatlo guys, next naman is yung kondisyon ng ating motor. Minsan kasi hindi rin sa pagpihit ng ating motor yung nagiging dahilan ng ating fuel efficiency. Meron kasi halimbawa, maganda naman yung pihit ng ating motor pero bakit ganon? Parang mababa pa rin yung fuel consumption niya. Minsan kasi guys, nasa motor mismo. Ang example niyan is yung gulong natin. Kapag kasi wala sa tamang PSI or tamang hangin yung gulong natin, mas napepersa yung makina na mag-push pa ng mas maraming power para umangkada yung motor. Kapag kasi malambot yung gulong natin guys, hindi kasi masyadong nagiging maganda yung arangkada natin. Kumbaga kailangan ng matinding puwersa ng motor natin para umandar pa siya. Kaysa nun kapag nasa tamang PSI siya or matigas yung gulong natin, ang bilis na ang arangkada. Kumbaga, hindi tayo kukuha ng sobrang lakas na puwersa sa makina para umandar yung gulong natin. Alam naman natin na ang konsumo ng gas ay nakasalalay din sa puwersa ng ating makina na ibibigay niya. So, yun, kapag need ng malakas na puwersa ng motor, doon din bumababa yung consumption. At minsan dahilan nun kaya malakas humatak, gustong humatak ng malakas ng motor o kumuha ng pwersa dahil minsan hindi maganda yung gulong. So doon napapasok yung hindi pagiging efficient ng gas natin. So yun, minsan hindi rin napapansin ng iba yun guys, yung gulong, yung mismong property ng motor natin. So after ng gulong, ang kargado guys, kargado. Kagaya ng sinabi ko, the more na maraming puwersa yung kakailanganin ng motor, the more na gas yung kakainin niya. May cases kasi guys na maganda yung hatak mo ng throttle, maganda yung pihit mo, pero yung kargado mo, pang 4 na tao, pang 5 tao na yung bigat. Di naman exactly tao yung binabanggit ko. Minsan baka may mga sakay ka na gamit, lalo na kung sobrang bigat pa yan. Minsan 'di ba yung mga sample na diyan guys, yung mga mga rider ng mga Shopee ganon, mga delivery rider. Minsan ayun, matik na sa kanila na mataas yung konsumo ng gas kasi malakas yung karga, malaki yung dala nila. Nagre-require din kasi ng sobrang lakas na hatak ng makina, puwersa yung ating motor para umandar. Kasi nga, maraming kargado. Yun din yung nakakapagpababa ng gas efficiency ng ating motor. So, yun yung mga factors na dapat nating isaalang-alang or dapat nating malaman para mas maganda pa yung efficiency ng ating motor. So, uulitin ko lang. Una, pagpihit ng ating throttle. Pangalawa, condition ng ating gulong. Pangatlo, yung traffic or yung road condition. So, lahat ng yan nagiging cause kung bakit nag-iiba-iba yung ating gas efficiency or yung gas consumption natin. So, yun lang para sa video na to. Medyo napahaba na tayo. Sana may natutunan kayo sa vlog natin na ito kung paano natin mapapatipid pa yung ating gas at pagiging efficient nga ng ating motor. So, yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang gas efficiency.